Kung meron kang rigaton, ang rigaton kasi is yung behero na. Okay, yung biyahero. Kung mag-out ang isang rigaton, simulan natin sa requirement ng rigaton. Okay. Sir, ang requirement ng rigaton is 1 tonelada ang laman ng truck ko. Okay. Tatakbo ang truck ko, dapat 1 tonelada para hindi ako matalo sa gastos. Sa gas. Sa gastos niya. Sa gastos. Halimbawa, tatakbo ako from Monday to Saturday. Okay. Walang Sunday, pahinga rest day. Okay. So that's 24 days A month. a month. So that's 24 tons. Ang isang rigaton, a month. A month. Oo. Ang culture period, 4 na buwan, di ba? Mm. So, that's 24 plus 24, 48, that's 96 tons in 4 months. Ang iba biyahe ng isang rigaton. Okay, 96 tons. Ang isang rigaton. Isang rigaton. So, kailangan marami kayong magsuporta sa isang rigaton kasi wala naman sir kaya ng isang grower na 96 So tons. sa isang biyahero lang ay napakahirap i-supply ng isang grow out Yes, sir. farmer yon. Oo. Kailangan nyo marami. Okay, assuming sir na okay, ako ambitious. Oo, Halimbawa, yun. okay. O sige, kunin natin isang trader, supply natin. Oo. So, ibig sabihin nun, gaano kaluwang ang grow out area mo kung yun na yung pinag-uusapan nating volume. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours. Mag-text or call sa 0917-506-6876. Sa 12 to 16 po yan. Ng Siksik ng May. Siksik na siksik. Minimake sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. May seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami Fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Sir, kasi that's 96 para madali, 100,000 na sir. Okay, Para 100,000, Para oo. madali. That's 100,000 kilos. Kilos. Di ba? That's 100 tons. 100 tons. Oh. Kung meron kang 100 tons, depende kasi sa grow out kung ano ang system mo ng grow out eh. Okay. Sa grow out din, kahit nagpapakain ka ng entries, depende rin yan kung gano'ng karaming tubig ang kaya mong isupply. Okay. Yung 1,000 square meters, you could harvest as much as 50 tons. 1,000 square meter? Yes, sir. 50 tons? Pwede. Adi sobra-sobra na doon sa requirement mo. Oh. Hindi. The 50 tons per harvest. 50 tons per harvest. So, pag meron kang isa, 96 ka, dalawa lang nun, pwede ka na. Dalawa diba? lang, oo. Di ba? Okay, dalawa. Dalawa lang pwede na nun. Pero ang tanong doon, kaya mo bang ibigay yung requirement niya? requirement ng isda mo? O pagka ganun, sir, pagka makalakasan mo, nagpapakain ka na ng 800, 900 kilos a day. Doon sa 50,000. Di ba? So, that's almost 800 to 900 kilos daily. So, kailangan meron kang ganun. Kaya mo yan i-achieve, pero kailangan ibigay mo yung require nila. So, sir, magandang pakinggan sa kwentuhan eh. Okay. Pero, siyempre, before you go into these things, I would not advise kung kahit kanong kahaba ang PC mo, Okay. di ba? Huwag kang pabigla-bigla. Okay. Try it ng kontian lang muna. Get the hang of the business. So, what's the ideal, sir, for Sir, sabi newbie? mo, meron ka kahit na 200, 300 square meters. Tignan mo lang kung ano yung ano mo. Yung, wag naman yung halimbawa 10 square meters para ka lang naglalaro. Diba? Okay. Kasi hindi mo makikuha
yung commercial vibe nung Yes. nung ginagawa mo, di ba? So, unang ganun ka lang muna. Kasi kung meron kang bakit gagawa ko naman 200 o 300 square meters? Kailangan mo yun later on. But the problem is, sir, yung trader, hindi ka na naman papansinin kung ganun lang ang production mo. Oo, hindi. Pansin ka niya na doon ka lang muna sa mga tinde-tindera. Tinde-tindera ka muna. Okay. Doon ka lang muna. Kasi, sir, later kapag yung alam mo ng kaya mo, kasi pag nag-invest ka ng, ang laki ng capital investment dyan, sir, million yan. Aha. Sino yung merong million na gano'n, na willing to risk it all? Oo. Di ba? Ikaw din na nagsabi, sir, di ba? Sa isang sinabi mo na sa aquaculture, madaling yumaman, pero madali rin maghirap. Kasi sir, ang dami ang dami mong kailangan ibilin. Oo. Na sa isang iglap, pwedeng mamatay ang isda mo, lahat ng investment mo, Oo. wala na. Mhm. So, kailangan mo rin yung mastery of, Yeah. kumbaga mastery of your course muna. So Ano talaga, yung gusto mo? for starter, doon ka muna sa mga tende-tendera, sa mga Yes, sir. palengke. Oo, palengke habang muna. nag-aaral ka. Habang nag-aaral Until sa ka time muna. na confident Confident ka na. Ikaw naman magsasabi sa sarili mo, alam ka, kaya ko mo na. na. Kaya And ko then, na to. didiretso ko na sa mga behero. Doon ka na magmalaki. Magmalaki. Anyway, yung halimbawa, meron kang 200, 300 square meters na paano. Paano yun? Kailangan ko pala 1,000, ba't gagawa ako ng 200 yan? Hindi masasayang yun. Kasi, pag humarbest ka, hindi naman lahat pwede mong i-out eh. Mhm. May mga buraot dyan, may Yes. maliliit eh. Segregate mo lang. Lagay mo na yun doon sa maliit mong Balik ulit. Oo, Ah. kaya may use sa'yo yun later on. Kaya sinasabi ko, hindi masasayang yan. Okay. Unang-unang, kailangan mo talaga yan. Para yung malaki mong tangke, buliktarin mo na. Okay. Bumaligtad ka na doon. Kasi maglagay ka ng same amount of water, Oo. same care, kukunti laman. Oo. Ilagay mo dito sa maliit. Sa maliit, tapos i-prep mo na lang ulit. I-prep mo na ulit ito para doon ka na sa malaki. Oo. Para doon sa Para hindi na malaki to ulit. nakakasagabal sa'yo, itong maliliit na to. Oh, I see. Can you give us a rough estimate, sir, doon sa kaya na niyang mag-entertain ng isang behero? Gaano kalaking pera ang kailangan niya to produce that 100 tons in 3 months? Actually, sir, hindi ko rin alam paano kwenta eh. Masyadong malaki. Kasi hindi naman ako grow out, hindi ako grower eh. But more or less, nasa, ano yan, 5 million, 10 million? 5 million is 5 million. Not enough. Not enough. Not enough. 20. 20 million. Kasi capital investment mo sa lahat ng infrastructure mo eh. Oh, hindi ka naman sir makakabenta ng 1 kilo kung hindi mo magagawa lahat ng fund mo, water system mo. Oo. Kailangan may tao ka. Yung development cost, Yes. yung operational cost. Yes. Oh, hindi naman yung lupa mo. Ngayon, 1,000 square meters each month. Kailangan mo dyan, mga backhoe. Magkano ang rental mo ng backhoe? Per hour. Per hour yan. Magkano? 1.8? 1.8, isang oras. Di ba? Ilang oras gagawin ng Sabi isang mo, buta, sir? Depende yan kung gano'ng kalalim at gano'ng ang husay ng ano. Pero roughly, mga 2 days ang isang 1,000 square meters. Okay. 2 days, kung meron kang 2 days, di... Na taga 8 hours? Oo. Niya tinrabaho? Oo. So, Hindi yung 16 tapos na hours. pagkatapos nun, sir, ha? Oh. Papaararo mo yun, papasuyod mo yun, papalagay ka ng drainage system mo sa pond. Saan mo papupuntahin yung wastewater mo. Okay. Yan, ang daming kukonsider, sir. Kaya hindi lang yun ang paggagastosan mo. Oo. Bawa, nagpabaong ka ng tubo, pero meron kang motor, meron kang water line. Sir, yun ang mahal yung water line eh. Mahal ang tubo eh. At saka yung fittings sa tubo, yun ang mga mahal eh. So, before ka pa mag-start maghulog ng isda, ang dami mong ginastos. Yes, sir. Kaya mag-feasibility study ka muna kung kaya mo yung kung kaya. Okay. Kung kaya. So, magkaroon ka ng idea para hindi ka naman coming in blind. More or less, hindi mang eksakto, pero meron kang idea kung more or less magkano kailangan. Wow. 20 million. Sir, yung 20 million na pinuhunan mo, sir. Assuming everything is in good condition, favorable lahat sa'yo,
Ah. Okay, yung 20 million na in-invest mo, sir, Ah. na nag-produce ng 100 tons in 4 months. Ah, Magkano kikitain nun, sir? O sabihin sir, 100 tons, so 100,000 kilos. Sabihin mo 100 ang isang kilo. So magkano yun? Para 100,000 times 100. 100, dagdagan mo ng 2 zero. 10 million. Oh, 10 million. First cropping mo yun. First cropping. So hindi, at least, makadalawang cropping ka, Oo, break even ka. break even ka. Break even ka. Pero siyempre, yung mga ibang facilities mo nandun. Oo. Gano'ng katagal mo pakikinabangan yan. Oo, may- Yung infrastructure mo nandun. Matagal naman yon. Matagal naman yan. Kumbaga may depreciation yon. Oo, depreciation pero matagal. So, madali rin naman kumita. Madaling assuming na magagawa mo ng tama. Lahat ng tao. Kaya nga sir, dapat magsimula muna sa maliit. Yes. Para hindi mo kailangan yung 20 million to Yes. start. At saka sir, baka mamaya hindi niya pala gusto. Oo sir, baka hindi mo. Kasi ang aquaculture is not for everyone sir eh. Hindi to kasi katulad ng merchandise na negosyo. Yung buy and sell ng merchandise. Merchandise, buy and sell. Binili mo ngayon, mamaya bilenta mo. Wala na sa yung produkto, Wala na may yung tubo item, ka na. kumita ka na. Either kumita ka o nalugi ka, tapos alam mo na agad. Oo. Ito sir, hanggat hindi nababayaran sa iyo ang isda mo na na-produce. Inuutang din ba yan, sir? Ni Ah, biyahero? Dapat hindi. Dapat hindi. Pero kung magkaibigan na kayo, Kung may hihiritan ka relationship na kayo, baka minsan mapupwersa ka ng kahit na paano, yung iba magpapunta. Kung hindi ka mabayaran, nakuha na isda mo, wala pa. Sa akin nga, ganun din sir, sa fingerlings. Ganun din. Meron din, na ganun, nakukuha isda, pinagtitiwalaan mo. Pakikisama dahil kaibigan, hindi dahil, maiwasan na halimbawa, magbigay. Dahil matagal na sa iyo, dating kumukuha, kakilala mo naman. Hindi rin nagbabayad. So, wala ka namang, sa akin, wala na. Hindi na lang ako magbibigay ulit. Oo. Tapos na yung Tapos na relationship. yung relationship na. Sabi ko, pwede mo na akong lokohin, pero isang beses lang. Isang best. Sa susunod, kahit may pera ka, hindi na kita bibigyan. Okay, sir. Sir, ano ba ang pwede niyong message sa audience natin? Kasi you've been into aquaculture, no, from tilapia to bighead to hito for ilang years? 35 years or more? Oh, yeah. Sir, ano po yung solid na dapat hindi nila ito ma-miss para sa mga audience natin ng gustong pasukin ng Kasi aquaculture? kung gusto nyo pasukin ng aquaculture, pag-aralan nyo munang mabuti. Because aquaculture is not for everyone. You have to have passion in what you're doing. Yeah. Kasi, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, ikaw ang susunod sa gusto o kailangan ng alaga mo. Hindi siya ang susunod sa Sa'yo. gusto mo. Ibigay mo yung kailangan niya, bibigyan ka niya ng magandang return. Tipidin mo siya, titipidin ka niya sa return. Yeah. Much worse, pwede siyang mamatay. So you have to love what you're doing. Kaya nga sabi ko, farming in general is not for everyone. Yeah. Maraming may gusto sa farming kasi mukhang ang sarap. Mukhang ang sarap. Masarap if you like doing it. Okay. If you are willing to go to farming, kailangan gusto mo talaga. And hindi ito madali. Word of warning is hindi ito madali. Pagsasagaan mo, pagsisikapan mo, para matutunan mo. Pero pag nagkuha mo na, yung rewarding in terms of hindi lang financial rewards, pero yung happiness mo, Okay. once na nairaos mo yung isang batch lang sir, hindi yung buong negosyo kasi makakatuwa ka nun natutuwa Okay. ka nun, nakaraos tayo. Kasi every cropping is a whole different ball game. Yeah. Hindi, walang pareho sa farming. Yeah. Kahit ano yan, kahit palay, kahit mais, kahit puno, gulay, isda, baboy, baka, manok.
There's no such thing as parehas na parehas. Oo. So kung kumita ka ngayon, next cropping cycle, It's another challenge yan. hindi ibig sabihin kikita ka ulit. Hindi ibig sabihin kita ulit. So you have to be always on your toes. Even though you're expert to that already. Yes. So, kasi konting pagkakamali mo o konting negligence mo, kasi nga may buhay yung alaga natin. Eh yung alaga naman natin hindi nakakapagsalita. Hindi sasabihin, kuya, masakit. May masakit sa amin o kulang kami sa ganito. Hindi. You have to know kaya kailangan alam mo yung alaga mo, nakikita mo yung alaga mo eh. You have to know the signs. The science. Para maano sila doon, ano sila. At malalaman mo lang yung mga signs na yon kung andyan ka daily, nakikita mo siya. Kung daily mo sila nakikita, alam mo kung bakit sila nagkakaganyan. Kaya hindi to yung absentee owner. Yeah. Yan. Nung una kasi, ang absentee owner, niloloko ng caretaker. Yes. Kasi hindi mo naman alam kung nananakawan ka na ng di ba? Di ba? Konti lang ang na-harvest natin kasi yung pala, bago ka nagpa-harvest, Na-harvest na siya. Di ba? Kasi yung paalaga ko sa dagat, meron din ganyan eh. Gantong araw, harvest tayo. Pumutula naman din ako dun sa dagat dahil nandito ako sa Sa ibang locations mo kasi ang dami mong area. Nakapagpa-harvest na pala. Sisingaw at sisingaw din naman yun. Malalamat at malalamat. Kaya minsan, marami din kasi ako sir noon na yung kahatian ang tawag namin doon. Okay. Bumagyo, nawalan sila ng puhunan. Tayo niyo ulit ang lambat niyo ako maglalagay ng fingerlings, libre. Tapos sa harvest hati tayo. Yun na lang ang tulong ko sa inyo. Anyway, tulungan mo makabangon. Pero yung iba okay naman. Yung iba hindi pa rin. Lolokohin ka pa rin. Lulukoyin ka pa rin. Yung nga harvest tayo sa ganung petsa ha. Okay na isda natin. Kasi, bakit alam mo harvest na wala ka naman doon? Kung sa tinanda natin sa dagat. Kahit wala ako doon, alam ko Alam mo na. isda ng... At more or less, alam mo na yung harvestin mo base doon sa in-stock mo. Oo, at saka base doon sa mga nangyari. Okay. Nangyari, ano ba ang panahon natin ngayon? No? Kasi kahit yung mga tao bakit alam mo kung gaano ma-harvest na harvest? Kasi nga hindi lang tayo basta naghuhulog at kalimutan. Nag-o-observe tayo ng panahon. Kaya iba sabihin na, Kumando, di ba't kumita naman tayo? Ba't ayaw mo na maghulog sa akin? Ba't ganun, wala kayong kinita? Hulugan mo pa. Sabi ko, kasi yun, kaya wala akong kinita, bumagyo. Hindi naman niya mapipigilan yung bagyo. Okay. Kaya kahit wala akong hinarvest, hulugan ko pa. Sa'yo may kinita ko, pero hindi lang naman yung dapat kinita ko. Ano ba? Ano mo na ibig ko sabihin? Yes, sir. Di ba? Yes, sir. So, yun yung hindi lang naman yan ang dapat. Kung naging parehas. Kasi yun ang sabi ko nga noon, ang fish pond ko, ang putik ng pilapil ko, ang tarondo namin, pag gumuho, pwede ulit itayo. Pero ang samahan natin, yung trust, once na nasira yon. May ayawan naman yan eh. Hindi naman tayo mag-asawa. Di ba? May ayawan naman yan. Either umayaw ka o umayaw ako, tapos sasamahan natin. I would always wish na matagal tayo magsasama. Kasi kahit sa mga nagiging kasama ko sa farm, dito sa farm, alam ko hindi naman tayo panghabang panahon magkasama. Dadating yung panahon maghihiwalay tayo. Ang sa akin lang, kung ano yung tinuturo ko sa inyo, kung ano natututunan nyo dito, isa puso nyo yan. Kasi pag alis nyo rito, dala nyo na yan eh. Hindi mo na mababawi. Hindi ko na babawiin. May livelihood na siya, sir. Oo. Kaya sabi ko, Habang buhay, nakabuhayin niya yan. Halimbawa, alis kayo sa akin, magsasara kayo ng sarili, matutuwa pa ako. Hindi ko ipipigil. Matutuwa pa ako noon kasi natuto kayo. Paano uunlad ang buhay nyo? Bakit mo naman pipigil na umunlad ang buhay ng isang tao? Diba? Matuwa ka na lang para sa kanya. Ganun na lang. Simple lang naman. Kaya dito, yun, marami din tayong pinapautang, yung nga lang, hindi rin lahat okay.
Ayan, so yung pong, yan pong discussion natin kay Sir Doji ay talagang enlightening. Ang dami nating natutunan sa kanya. No, expert masasabi natin kasi 35 years in aquaculture. Nakita natin yung kwento ni Sir na from nag-start siya, nag-aral siya at napakalaking operation. Na sobrang laking operation na iba-ibang areas from Bulacan, Rizal, Taal Lake, Batangas. Ang daming area na sabay-sabay until doon sa nagsettle siya sa dito lang sa farm, sa isang area na lang na ang natutunan ko diyan ay sabi mo nga, sir, alam mo kung kailan ka mag-quit, alam mo kailan hindi mag-quit, alam mo kailan ka mag-slow down. Alam mo na dapat. Oo. At ang importante ay yung operation gagawin mo doon sa kaya mo. Yes, sir. Kung ano lang yung kaya. Kasi Kung wag ano lang natin, ang kaya. wag na natin sakupin yung hindi natin kayang sakupin. Kasi, So ngayon, yung operation ni Sir dito sa sarili niyang farm ay yung kaya mo. yes, sir. Nakaka-impress nga, sir, kasi di ba from madami kang mga tao to ngayon, ganitong simple operation. Pero ang importante, yan ang kaya mo at kumikita at masaya ka. Yun sir para hindi lang matigil. Hindi Hindi matigil. matigil. Although hindi naman kasi konting-konti ang output, Yes. hindi naman konti-konti, marami-rami din naman. Mm-mm. Nga lang, hindi lang as skill. Bata pa ako noon Tsaka kaya ko pa noon After the stroke, hindi ko na yung kaya. So, dito lang ako dun sa kaya ko. Kung kaya ko pa. Kaya yun din, sa mga papasok, kung ano lang yung kaya mo, unti-unti. Tapos, gradually grow bigger as you progress doon sa knowledge mo. O you progress din doon sa scale ng production. Operations. Ayun. Kasi mahirap talaga. Minsan kasi pag napapanood natin, nakikita natin yung mga kwento, nakaka-excite Yes. Di ba? Apo. Nakaka-excite yun, pero hindi ganun kadali yun ang ikaw pa rin yung tatanungin, ano ba yung kaya mo? Ano ba yung pwede mo? Kasi ikaw na mismo yung gagawa Kaya tanungin mo rin yung sarili mo, ano ba yung kaya mo? Ano yung pwede sa'yo? Tapos work your way up. Yeah. That would be siguro, pinaka-advice na pwede kong ibigay. Yeah. Work your way up. Sir, huling tanong ko na lang, sir, yung mahabang experience mo sa aquaculture, ito yung naging career mo. Sir, naging happy ka? Masaya ka? Happy ako through the ups and downs of the business kasi I like what I'm doing. Okay. Pag up, happy. Pag down, I take it as a challenge to go back up again. Okay. Diba? So, gusto ko to It's my choice. Pwedeng hindi ako nandito. Pwede nandun naman ako sa corporate. I was educated also to be in a corporate setting. Pero hindi yun yung choice ko. Ito yung choice. This is my choice. Kaya happy ako dito. Maybe hindi ako naging as financially successful as others. Pero yung happiness ko, I could say I'm happy. Naging masaya ako sa choice ko. At yun ang importante, sir. Ayun, yun sa akin, yun ang importante. Siyempre, kailangan din natin ng financial aspect, pero importante rin yun Simple lang na, kita mo naman sir dito, di ba? Simple lang naman kami dito. Simple lang yung needs namin. Hindi naman kami kailangan ng maraming material things. Although, basta nabibigay namin yung mga kailangan, lalo na ng mga kasama namin. Okay na kami. Sir Doji, thank you so much, sir. Sige, sir. Thank you din, sir. Sir, thank you. Thank Thank you you rin so sa pag-visit niya. Kamukha mo yata, sir. Kamukha mo. Kami pinagbiyak na yoyo niya. Ay, picture naman tayo, sir. Dito, pwede ka. Para makita kayo sa YouTube. 10 years old lang yan, sir. Ang kamukha mo, sir. Wala nakuha sa'yo, mama. Kaya nga ang gagawin ko rito, parang dito sa looban, fresh yung vibe. Tapos sa gabi, lagyan ko ng mga usang ilaw ngayon na yung hindi masyadong maliwanag na marami. Yan. Tapos, malamig kasi dito sa gabi, sir.
may hangin, ayan, malamig sa gabi. Kaya gusto kong operation hapon paggabi. Sa experience ko, nandun yung mga ano, yun yung target market ko eh. Pamilya, barka-barkada. Kaya gusto kong market, pamilya. Tayo sir, pagkasama pamilya natin, kasama anak natin, hindi tayo titipid eh. Oh, totoo. Kasama natin ang nanay natin. Oo, totoo, Diba? totoo. Paminilibre natin nanay, tatay natin, tayo hindi nagtitipid eh. Yun ang gusto kong market. Kasi yung market namin dati dito, nung naglugawan kami dyan. Naglugaw Pares. Noon pa, naglugaw Pares na kami. Laki ng kita pag ganun. No, sir. Wala kaya ano dyan, kailangan lang, masarap din naman yung luto mo. Dapat masarap din. Sarap. Tapos, multiple rin yung iba kasi, sabi ko, kasi dapat mura, hindi. Ang pricing would determine your market. Yeah, Di ba? true. Walang murang masarap. Mm-hmm. Kaya muminurahan eh. Kasi ang basis mo yung price eh. Hindi yun. Mm-hmm. Ang basis mo yung, ano yung cost mo. Mm-hmm. Ano yung cost mo, cost of production mo. Kaya kung maganda yung produkto mo, tulad mahal. No? Kahit saan namang klase, maganda produkto, quality, Yeah. may presyo. And the people who could afford knows that. Yeah. At hindi mareklamo yung talagang Yung may pera. may pera. Hindi yan mareklamo. Ang mareklamo, sir, Totoo, sir. yung wala na nagkaroon ng konti. Oo. Yan. Kahit sa hotel. Oo. Tuloy lang ang sister ko. Yan. Yung the real rich. Yan yung mga nagpi-please. Oo. Yan yung nagpapaki. Yan yung nagte-thank you. Mm-hmm. Even sa mga waiters. Doon sa mga viewers natin na gustong maghito, gustong bumili ng fingerlings o fry. Yes. Sir, paano nila kayo makakontakt? Sir, nandito kami sa D. Leonardo's Aqua Farm Okay. sa Villarosa Subdivision, Santa Cruz, Laguna. Okay. Nasa Waze kami, sir. D. Leonardo's Aqua Farm. Pwede nyo i-Waze. Okay. Tapos ang contact numbers 0921-555-8525. Ayan, nakita naman natin yung quality na fry and fingerlings. Kasi mas maganda na bibili kayo sa totoong hatchery operator o nursery operator kaysa doon sa hindi natin alam kung saan nanggaling yung mga similya. Tsaka sir, pwede kayong pumunta rito, pwede kayong magtanong, kahit hindi kayo bibili. Mas gusto ko yun. Bago kayo bumili, bago kayo magpagawa ng tangke nyo, bago kayo mag-alaga, pwede ako makishare sa inyo. You will Free always consultation yun, sir. Oh, sir. Okay naman yun. You will be always welcome. Kasi, sir, ang gusto natin is for the industry to grow. Yes, yes. Yung mga pumapasok sa industry natin, mag-succeed. Yes. So, kung mas merong guidance, sa una pa lang, even before starting, mas malaki yung chances. It's not an assurance, pero mas malaki yung chances na mag-succeed. Kumbaga, start right. Yes, sir. Oo. Kaya hindi kayo pupunta dito para bumili lang. Pwede kayo, mas gusto kayo magtanong muna para mag-guide kayo bago kayo bumili, bago kayo magpagawa ng tangke o bago kayo mag-alaga sa pan. Magtanong muna kayo. Yeah. Kagaya nga ng sinabi nyo kanina, mas madali gumawa ng bago kaysa mag-repair ng mali. Yes, sir. Oo. Kasi marami dyan. Halimbawa, dating may piggery, kinonvert sa... Basta sinementohan, hindi naman tama. Yung slope, di ba? Hindi ginawa para sa isda. Hindi mag-succeed because of the design of the tank. Yeah. So, kung paano ang pinakamagandang diskarte, kung paano natin magagamit, kung ano yung meron tayo. So, we could always suggest. Yeah. Kaya hindi lang pagbili ang pagpunta rito. Yes, Pagtanong, kwentuhan, libre merienda pa, sir. Pagpunta rito. At ang sarap ng pagkain ni sir. Grabe. Again, sir, thank you so much po. Thank you rin, sir. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.